Kung gusto mong maging malakas ang isipan mo gaya ng mga dakilang Stoic, mag-subscribe ka ngayon sa Stoicong Pinoy dahil dito tinuturuan kitang maging kalmado, matatag at matalino sa gitna ng kaguluhan. Sa panahon ngayon, hindi sapat na malakas lang ang katawan. Kailangan mo ring palakasin ang iyong isipan dahil sa mundong puno ng ingay, tukso at negatibong enerhiya, ang taong may matibay na isip, siya lang ang nananatiling payapa. Ang Stoicism ay nagtuturo ng kakayahan na manatiling tahimik sa gitna ng gulo. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kalakas sumigaw, kundi kung gaano ka kalmado kapag lahat ay naguguluhan. Ngayon, pag-usapan natin ang 7 bagay na hindi ginagawa ng malakas ang isip ayon sa mga turo ng mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus. 1. Hindi sila nagrereklamo sa mga bagay na wala sila sa kontrol. Ang unang tanda ng matibay na isipan ay ang pagtanggap. Hindi sila nag-aaksaya ng oras sa pagreklamo tungkol sa ulan, trapiko o mga taong hindi nila kayang baguhin. Sabi ni Epictetus, huwag mong sayangin ang lakas mo sa mga bagay na hindi mo hawak. Kapag ang isang tao ay mahina ang isip, madali siyang mawala ng pasensya. Konting aberya lang, galit na. Pero ang may malakas na isipan marunong magpigil. Alam niyang hindi niya kontrolado ang panahon, ngunit kontrolado niya ang kanyang reaksyon. Kaya kung gusto mong tumibay, tandaan mo, hindi lahat ng bagay ay dapat mong labanan. Minsan, ang katahimikan ang tunay na panalo. 2. Hindi sila umaasa sa opinyon ng iba. Ang taong malakas ang isip ay hindi nabubuhay para sa palakpak ng mundo. Hindi nila hinahayaang kontrolin sila ng mga komento, views o opinyon ng iba. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kalayaan ay nagsisimula kapag tumigil ka ng mag-alala kung ano ang iniisip ng iba. Ang mahina ang loob, palaging gusto ng papuri. Pero ang matatag, ginagawa ang tama kahit walang nakakakita. Dahil ang tunay na kapayapaan ay galing sa loob, hindi sa validation ng labas. Kaya kung gusto mong lumakas ang isip mo, itigil mong sukatin ang halaga mo base sa sinasabi ng iba. Ikaw lang ang tunay na makakaalam kung sino ka. 3. Hindi sila natatakot sa pagkabigo. Ang pagbagsak ay hindi katapusan, ito ay guro. Ang malakas na isip ay hindi takot sa pagkakamali dahil alam nila na bawat pagkatalo ay hakbang papunta sa tagumpay. Sabi ni Seneca, walang matatag na tao na hindi nasubok ng unos. Habang ang iba ay sumusuko sa unang kabiguan, ang Stoic ay tumatayo, nililinis ang sugat at patuloy na lumalakad. Kung minsan kailangan mong madapa para matutong tumayo, ang mahalaga ay hindi ang iwasan ng pagbagsak, kundi ang huwag mong manatili sa lupa kapag bumagsak din. 4. Hindi sila nagpapadala sa galit. Ang galit ay apoy na sinusunog ang may hawak. Ang mahina ang isip ay mabilis magalit. Ang malakas ay marunong manahimik. Marcus Aurelius once said, ang pinakamalakas na tao ay ang may kakayahang maging mabait kahit sa gitna ng galit. Ang Stoic ay hindi cold o manhid, kundi disiplinado. Pinipili nila kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik dahil alam nilang kapag emosyon ang nanguna, karunungan ang nawawala. 5. Hindi sila umaasa sa mabilis na resulta. Ang mga Stoic ay may mahabang pasensya. Alam nila na ang mga magagandang bagay ay nangangailangan ng oras. Hindi sila nagmamadali dahil nauunawaan nila na ang pag-unlad ay dahan-dahan. Ang mahina gusto ng instant success. Ang matatag pinipili ang tamang proseso. Alam nilang ang tunay na tagumpay ay hindi minamadali. Ito ay binubuo araw-araw, tahimik at may disiplina. Be tolerant with others and strict with yourself. Marcus Aurelius 6. Hindi sila natatakot sa katahimikan. Ang mga mahihinang tao ay takot mapag-isa, pero ang malakas na isip natatagpuan ang kapayapaan sa katahimikan. Doon nila naririnig ang sarili nila. Doon nila nakikita ang direksyon ng buhay nila. Ang Stoic ay hindi tumatakas sa katahimikan dahil alam niyang sa loob nito naroon ang tunay na lakas. Kapag natutunan mong maging payapa kahit mag-isa, wala nang makakagulo sa isip mo. 7. Hindi sila tumitigil sa pagpapabuti.
Ang malakas na isip ay hindi tumitigil matuto. Araw-araw, sinusubukan nilang maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Sabi ni Seneca, walang sino man ang matalino mula sa simula, pero ang bawat araw ay pagkakataon para tumalino, kaya ang Stoic patuloy na lumalago. Hindi sila nagpapahinga sa tagumpay dahil alam nilang ang tunay na lakas ay galing sa patuloy na pagbuti. Ang 7 bagay na ito ay hindi simpleng payo, ito ay pamumuhay. Kapag natutunan mong ipamuhay ang mga aral na ito, hindi mo lang pinatatag ang isip mo, binabago mo ang buong pagkatao mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Stoikong Pinoy, ang tahanan ng mga Pilipinong gustong maging matatag, kalmado at may karunungan sa buhay. Tandaan, ang tunay na lakas ay nasa isipan.